si dating eto nga po. Congressman Arnolfo Arnie Teves. Eto. Naniniwalang mapapauwi si Tebes, mga bossing, kasi nasa Timor-Leste ho mga kababayan. So ngayon, nakikipag-ugnayan ang ating Department of Justice para lubusan ng mapauwi at makaharap po o harapin ni Congressman Tebes yung kanyang mga kaso sa Pilipinas o yung mga reklamo na inihain sa kanya sa Pilipinas. Panoorin po natin, naniniwala po ang Department of Justice ng Pilipinas na kayang maipa-deport o kayang mapauwi, no, sa Pilipinas si dating Congressman Arnulfo Arnie Tebes. Pirma ng Department of Justice o DOJ na pumasa na sa Court of Appeals ng Timor-Leste ang extradition request nito para mapauwi sa Pilipinas si dating Congressman Arnolfo Arnie Tebes Jr. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Nico Clavano, si Clavano na naman. Si Clavano na naman, spokesperson yan, natural, yan na magpapaliwanag lagi. Siguro madami ditong kababaihan na crush si spokesperson Clavano. Gwapings din medyo mukhang bata pa, mga kababayan. Karoon ng desisyon sa kanilang hiling. Tayo naman, hindi porket lalaki, hindi tayo nakaka-appreciate ng mga kapwa natin yung itsura, mga gwapings din. Mga bitter lang ho yung mga ganun, mga boss. Ang nasabing korte sa mga susunod na linggo. Hiniling ng Pilipinas ang pagpapauwi sa bansa matapos maglabas ng red notice ang Interpol laban sa dating mambabatas. Yan, kapag kami Interpol na din po, mga bossing, talagang, siyempre isipin nila, kailangan mapauwi sa Pilipinas ito. Kasi hindi na maglalabas ng mga request na ganyan ang Interpol kung hindi totoo yung mga sinasabi ng gobyerno ng Pilipinas, di ba? Sabi ni Rose Guevara, 696 likes. Good morning, Boss Mark. Salamat po. Kaloyal Sniper, di lang bulok na durian, kundi bulok na kamatis. Dapat lang pauwiin ang kalbong yan. Uy, grabe. 3 kalbo na ang may problema. Sino-sino ba yung 3 kalbo na binabanggit mo? Kalbo si ex-Congressman Tebes, kalbo si Senator Bato, at si Morales. Tuloy. Kaugnay ng mga kinakaharap nitong kasong murder sa Pilipinas, kaugnay ng Pamplona Massacre noong March 4, 2023. Siguro ho, mga bossing, Chief Amo sir, magiging masaya si siguro, masaya pa talaga yun. Mayor Degamo ho, mga kababayan. Governor. Hindi kasi ako talagang 100% na tinatalakay yung kay Tebes Margarita Pigarum, shout out sa inyo. 1,435 viewers. Salamat po, Ma'am Lorelai. Pag nakita nila na legitimate po yung request natin, naka-attach po lahat ng dokumento, supporting documents, ay i-grant naman po talaga. Kaya confident po kami dahil lahat po ng kailangan i-attach ay na-attach. Lahat ng clarifications po ng government ng Timor-Leste ay na-address naman po ng legal division ng DOJ. Talagang mapapauwi nga ho, mga kababayan. Kumbaga, binigyan sila ng listahan. Binigyan ng listahan ang Department of Justice. I-presenta nyo to, i-attach nyo doon sa ipapasa nyo sa amin. Kapag na-i-attach nyo yan, malaki ang posibilidad na mapauwi. Si Tebes, mga kababayan. Tignan natin ang mga susunod, mga bossing. Kasi dapat, hinarap nila ito Ang napapansin ko, mga bossing, Chief Amo, Sir, yung mga nahahawakan ni Atty. Topacio, ewan ko kung bakit biglang kapag papatawag na sa Senado, papatawag na sa Korte, biglang mga naglalaho na lang. Ang nagiging parang nagiging parang mga tawag dito, nagiging solusyon nila. Pagtatago. Di ho ba? Kung talagang walang kinalaman, ipaliwanag. Sabi ko nga ho sa inyo, di ba? Kapag alam ko na wala akong kinalaman do sa isang pangyayari,
baka magmadali pa akong pumunta dun at ipaliwanag ko ang aking sarili. Pero kapag ka ikaw, hirap kang ipaliwanag o gagawa ka ng mga kung ano-anong istorya para lang lumusot, kadalasan yan, medyo iiwas ho, mga bossing. Diba? Mapapaiwas. Duterte protecting drug lord. Chinese, Michael Yang, Peter Uy, etc. Absolutely, DDS movement benefiting from it. Sabi ni Sir Noel Lacambra. Sabi ni Violeta Garcia, fake news, walang katotohanan. Huwag maniwala sa walang alam. Ano fake news dito? Ano to? Ang nagbalita, mainstream media. Ano? Yung sa SMNI, patanggal na yung kanilang prangkisa.